tayo nga'y nangalibing nakalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. So, what is the point? We ought to kill that spirit. Kill it spiritually and burn it. Yun po yung kinakailangan natin gawin. Upang ma-execute natin ang pag-ibig, atin pong dapat pinapatay yung sa spiritual na kahulugan, itong nagpapasama ng ating buhay. Sangayon sa verse number 4. And verse number 6, ang sabi po, crucify it. Iyong ipako yan sa krus. And then in verse number 13, fight against it. Itong labanan, itong laman na ito. In verse number 16, don't yield to it. Huwag kang sumuko dito. Yan po mga kapatid, ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Gusto natin ma-execute ang true love, mayroong hadlang sa buhay natin, itong sarili nating ito, ang sabi, patayin mo yan. Yung sa spiritual na kahulugan, ipako mo yan. Labanan mo yan, verse 13. Huwag mong ihahandog ang iyong sarili, di yan sa kasalanan yan, sa lamang yan. Okay, yun po yung sa negative side. How about in the positive side? Ano naman ang ating isusuot? Colossians chapter 3 verse 10. The new man. The new man. Ang bagong pagkatao. Kayo po ba'y bago na? Kayo po ba'y meron ng tinatawag na bagong pagkatao? Meron na? Sino po yung meron na? Sino yung wala pa? Sino yung hindi alam? Lahat po ng mananampalataya ay meron na ng bagong pagkatao. Tama? So, ang sabi po ng Colossians 3:10, put on the new man. Isuot mo ang bagong pagkatao. Verses 12 to 14, nandidiyan po sa talatang yan, ang holiness, mercies, kindness, humbleness, meekness, long-suffering, and love, which is the bound of perfectness. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, kaya po, kung nais nating maisagawa yung pag-ibig sa mga kapatid, maging totoo tayo, i-execute natin ng totoo ang pag-ibig. Huwag tayong umibig sa salita, wala namang katotohanan. Sabi po ng ating panatang makabayan, sabi sa kaduluduluhan, ano yung sabi ron? Nalimutan ko na. Iniibig ko ang Pilipinas, Pilipinas pa noon, ngayon lupang silanganan. Ang bayan, naglahok-lahok na yan. Pero in the last part of that, ano yung sabi ron? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi sa ngawa. Ang kinakailangan ay katotohanan at ang sabi po natin, kinakailangan maging totoo tayo. I-execute natin ang katotohanan. Huwag tayong matuwa na ang ginagawa po natin ay hindi totoo. Tama po. I-execute natin. Yan ang sabi po ng salita ng Diyos. Alam po niyo mga kapatid, hindi po lamang ang pag-ibig sa kapatid ang ating magagawa kung tayo po ay magpa-practice ng pag-ibig. Hindi lamang po yung pag-ibig sa kapatid. Ano pa ang ating magagawa? Pati rin po yung pagbibigay ng tithe and offering. Amen? Parang hindi at mahina yata ang amen. Sapagkat ito ay kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos. Kanina, ang ganda na yung lesson ni Brother Joseph. Pag ginawa mo ito sa iyong kapatid, ginawa mo ito sa Diyos. Pag nagbigay tayo ng tithe, kanino natin yan ibinigay? Sa Diyos. Napakalawak po ng pag-ibig na yon. Pero ang panawagan po sa atin, be true. Sa ating execution ng pag-ibig, maging totoo tayo. Huwag tayong maging plastic.
Alam po nyo, napakasakit pong mapakinggan. Kung ikaw'y pagsasabihan, ikaw na may plastic. Ikaw na may balingbing sa election. Hindi ka naman totoo. Yan ay masakit pakinggan. Pero alaman mo sa iyong sarili kung totoo ako o kung hindi. Tama po. Kaya po mga kapatid, gusto natin gawin yung pag-ibig na yon. Ano ang gagawin ko? Maging totoo ako sa pag-ibig na yan. Sana po yan ay maging panalangin po natin sa ating Panginoong Diyos. Meron po tayong awitin, Love Lifted Me. Inaawit natin dito. Itinaas ako ng pag-ibig. Hinango ako ng pag-ibig. Inalis ako ng pag-ibig sa kasalanan. Dinala ako sa Panginoong Diyos. Kung totoo po yan, gawin nating tunay ito sa ating buhay. Maging totoo tayo sa pagsasagawa ng pag-ibig. Amen? Kinakailangan natin yan sa ating kaisipan, sa ating damdamin, sa ating will. No? Mahirap pong paghiwa-hiwalayin yun. Yung isip natin, ang sabi magpakatotoo ka. Sabi ng ating damdamin, magpakatotoo ka. At ang sabi ng iyong will, magpakatotoo ka. Magiging totoo ka. Amen. Number 3. Tingnan po natin ang Romans chapter 12. Romans chapter 12, 11 to 13. Ang sabi po ng talata, huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon, mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapigatian, magmatiyagain sa panalangin, mapagdamay sa mga pangangailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Number 3, mula po sa mga pangungusap na atin pong binasa, na atin pong magagawa upang atin pong maisagawa ang pag-ibig sa ating mga kapatid is the adaptation observing spirit. Yun pong adaptation, observing mapaglingkod na espiritu. I-adapt po natin yung espiritong mapaglingkod. Magkaroon tayo ng serving spirit. Okay. Alam po niyo mga kapatid, sa oras na tayo po'y magkaroon ng serving spirit or servant spirit, ang sabi po ng verse number 11, you will not be slothful in your work. Na iyong gagawin. You will not be slothful. Sabi po ng verse number 11, huwag mga tamad. Sa animal kingdom, meron po diyang hayop na pinakikita. Ang pangalan ng hayop na yun is slothful. Alam niyo kung siya, ang haba ng kuko, siguro ang kasing laki siya ng, aywan kung ganun kalaki. Maliit sa pusa, malaki sa pusa, siguro maliit sa aso, kasing laki ng aso. Aakyat po yan sa kahoy. Mahaba ang kuko, pero ang kanyang kampay ng kamay. Tapos sa paa. At talagang mapapagod ka. Slothful nga. Kaya siya tinawag na slothful. At yun po yung sabi po rito, huwag mga tamad. So ang instruction, we ought to adopt that serving spirit. Yung tayo po'y mayroong espiritong naglilingkod. A servant spirit. Pagka ikaw ay mayroong servant spirit, you are willing to serve. Yun po yung mangyayari. So, you will not be slothful in the work you're supposed to do. In verse number 12,
You will become prayerful. Sabi po ng verse number 12, mga galak sa pag-asa, verse 13, mapagdamay, verse 12 nga, rejoicing in hope, patience in tribulation, continuing instant in prayer. Verse number 12. No, in verse number 13, ano po ang sabi ng verse number 13? Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. You will become hospitable. And not hostile. Mga kapatid, yun po yung sinasabi po natin. Nakita natin, tinuruan tayo about brotherly love. Ang point po natin ngayon ay yung adaptation. Yung ating gawin, yung itinuturo. Kristiyano tayo eh. I-adapt natin ang bagay na yan. At yun po ang instruction na nakikita natin sa banal na kasulatan. So ang encouragement dito, ang idea rito, yung flow, yung tenor ng pangungusap, ang encouragement sa atin is to adapt those things. Yung mga instruction na itinuturo dito, yung serving spirit, mapaglingkod na espiritu. Once na ikaw ay merong espiritu na handang maglingkod, makikita mong ikay naglilingkod. Amen. Well, nagpapasalamat po tayo sa mga taong naglilingkod at mapaglingkod ang espiritu. Pero, nakakalungkot po naman pagka ikaw ay palagi na mando ng mando at hindi ka naglilingkod. Gawin mo yun. Merong biruan. Ako ikay doon sa amin. Dahil ang sabi ng misis, doon ka sa kusina, doon ka sa labahan, doon ka sa imisan. Doon nga naman. So, hindi po naman ganun. Ang ating idea rito, yung pong servant spirit. We ought to possess that spirit as Christians. And the last, na nais ko pong makita. So, doon po sa 2 Corinthians, chapter 4, 1-12, makikita po natin dito, ang mga apostol ay meron pong ganitong servant spirit. Sila'y naglingkod sa Panginoong Diyos. Number 4, 14-16. Basahin uli natin. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nagagalak, magsiiyak kayo. Makiiyak kayo sa nagsisiyak. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay ng kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Number 4 in the last, the adaptation of humility in our spirit. So, adaptation of humility in our spirit. So, kinakailangan po nating angkinin yung espiritu ng kapakumbabaan. Dapat nating i-embrace, dapat nating sabihin, ito ang aking gagawin sa buhay ko. Ito ang aking yayakapin. Normally, that is not our nature. We are selfish. Pero pag sinabi mong, I'm now a Christian, ngayon ang aking i-embrace ay ang espiritong ito ng kabanalan. Ang espiritong ito ng kahinahunan. Ang espiritong itong makadiyos. Mga kapatid, alam po ninyo, hindi magiging imposible na makita po yung brotherly love na yon. Pero sa oras na itong mga bagay na ito ay mawala sa atin, magiging istorya lang yon. Magiging kaalaman lang yun sa ating mga kaisipan. Wala tayong anumang maipapakitang pag-ibig sa ating mga kapatid. Now, paano natin ito magagawa? Well, ang sabi po ng Panginoon, 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in you than he that is in the world. Meron tayong kalakasan na mula sa ating Panginoong Diyos. Romans chapter 8, verse 37, we are more than conquerors. Tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos.